Mga ka-Ace, mainit na usapan ngayon ang naging laban ni Alexandra Yala kontra kay Elena Rybakina sa International BNLD Italia. Hindi man nakuha ni Alex ang panalo pero kitang-kita ng buong mundo na kaya niyang makipagsabayan ng Pinay tennis sensation laban sa isa sa pinakamalakas na player sa WTA Tour. Kaya naman sa video na ito, himayin natin ang buong laban, statistics, highlights at kung bakit marami pa ring proud kay Alexandra Yala pagkatapos ng matinding laban na ito. Pero bago yan mga ka-Ace, hit like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng balita tungkol kay Alexandra Yala at World Tennis. Tara, simulan na natin. Never clashed before, so as we put it in context, we know that Alexandra Yala has 31. Sa first set analysis, sa unang set pa lang, ramdam na agad ang experience at lakas ni Elena Rybakina. Ginamit agad niya ang kanyang deadly serve at powerful baseline attacks pero para kontrolin ang rally. Makikita rin sa stats na lamang si Rybakina sa first serves won kung saan umabot siya ng 73% kumpara sa 57% ni Yala. Ibig sabihin halos kada successful first serve ni Rybakina ay nahihirapan agad si Alex na makabawi sa rally. Pero despite that, lumaban pa rin si Yala. Hindi siya umatras kahit world-class power hitter ang kalaban niya. Nagpakawala pa si Alex ng ilang impressive cruise cart winners na talagang ikinatuwa ng mga fans sa stadium. Natapos ang first set sa score na 6-4 pabor kay Rybakina. At kahit talo sa set, maraming analyst ang nagsabing maganda ang ipinakita ni Yala dahil dikit na dikit ang kanilang laban. Sa second set, pagdating naman sa pangalawang set, mas naging agresibo si Rybakina. Mas naging consistent siya sa serving games habang si Yala naman ay nagkaroon ng ilang crucial unforced errors. Sa stats, makikita na naka 22 unforced errors si Yala habang 32 naman kay Rybakina. Pero ang malaking difference dito ay mas marami ring winner si Elena na umabot sa 28 kumpara sa 17 ni Alex. Ibig sabihin mas mataas ang risk na ginawa ni Rybakina pero nagbubunga ito ng puntos. Nagkaroon pa ng ilang breakpoint opportunity si Yala pero hindi niya ito tuluyang na-convert para makuha ang momentum. At doon, tuluyang nakalamang si Rybakina hanggang matapos ang second set sa 6-3. So ngayon, why this match is still important for Yala? Pero mga ka-Ace, kahit natalo si Alexandra Yala, napakalaking experience nito para sa kanyang career. Tandaan natin si Elena Rybakina ay isa sa pinakamalakas na players sa women's tennis at dating Grand Slam champion. At ang makasabay pa lang sa ganitong klaseng player ay malaking achievement na para sa batang Pinay star. Mas lalong lumalakas ang confidence si Yala habang dumadami ang laban niya laban sa mga elite players sa buong mundo. At kitang-kita na rin na unti-unti na siyang nagiging mas composed sa ilalim ng pressure. Marami ring international fans ang pumuri kay Alex dahil sa kanyang fighting spirit at never give up attitude. So ano nga bang future ni Alex Yala? Sa totoo lang mga ka-Ace, napakaganda ng future ni Alex Yala. Habang bata pa siya ay nakakalaban na niya ang mga world-class athletes sa biggest tournaments. At kapag mas na-develop pa ang kanyang power, consistency at serve, hindi malabong makita natin siyang maging isa sa top players ng WTA sa mga susunod pang taon. Kaya para sa Team Pilipinas, proud pa rin tayo kay Alex. Panalo man o talo, tuloy lang ang laban. So ngayon, anong masasabi nyo mga ka-Ace? Kaya na bang makapasok ni Alexandra Yala sa top 20 ng world ranking sa mga susunod na taon? Comment mo po sa baba ang iyong prediction. At kung gusto nyo pa ng mas maraming updates tungkol kay Alexandra Yala, tennis highlights at Pinoy athletes worldwide, like, subscribe at magkita-kita tayo sa susunod na video. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Her third title. But what a run for Elena on the clay of Rome. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!